Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya na ilalabas na nila ang iba pang mga arrest warrant sa matataas na opisyal na sangkot sa korupsyon ng flood control projects at GAA ng 2025 kung saan pinangalanan ng ilang mga senador na tumanggap umano ng 30% kickback mula sa budget sana sa flood control projects. Dalawang senador umano ang sigurado ng aaristuhin subalit hindi pa pinangalanan ni Ombudsman Rimulya. At ngayon lamang mismo si PBBM ang nag-anunsyo na ngayong linggo ilalabas ang iba pang mga arrest warrants sa ilang matataas na opisyal pati na ang 8 taga-DPWH ng Davao Occidental na sangkot din sa anomalya sa korupsyon sa implementasyon ng mga flood control projects. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na ng Interpol sa kanyang pinagtataguan. Senator Bato ay naharang na ng Interpol sa planong pagtakas. Noong nakarang araw, mismo ang kaalyado ni Bato de la Rosa na si Attorney Harry Roque na nagtatago din sa the Netherlands ay naglabas ng balita na inilabas na nga ng ICC or International Criminal Court ang arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa at natanggap na umano ito ng DOJ or Department of Justice at DILG at handa na umano itong isisilbi kay Bato de la Rosa anumang oras. Tulad ng nangyari dati kay dating Pangulong Duterte kung paano ito inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands ay ganun din di umano ang mangyayari kay Bato. Ang Interpol ang magsisilbi ng arrest warrant sa tulong ng PNP at NBI. Subalit sinabi ni Roque kay Bato na huwag itong magpapaaresto na tinawag niyang huwag umano siyang magpakidnap sa ICC. Sulsul pa ni Roque ay i-insist umano ni Bato ang karapatan nitong magpalitis sa local court ng Pilipinas na ayon sa mga political analyst ay imposible umano itong mangyari maliban lamang kung mismo ang Korte Suprema ang maglalabas ng desisyon sa inihain ng kampo ng mga Duterte na iligal ang pag-aresto ng ICC kina FPRRD. Wala umanong magagawa ang gobyerno kung aarestuhin ng Interpol si Senator Bato at iba pang may mga arrest warrant sa ICC. Kaalyado umano ng pamahalaan ang International Police Organization or Interpol dahil sa malaking naitulong nito sa pag-aresto sa mga high-profile individual ng bansa na tumakas sa ibang bansa tulad ni na Arnie Teves, Alice Go at ngayon ay hinihingi ulit ang tulong nila upang madakip at maipabalik sa bansa sina Attorney Harry Roque at Cassandra Leong dahil sa mga kasong kinakaharap nila sa Pilipinas. Kahit hindi na umano tayo sakop ng ICC, subalit bahagi tayo ng Interpol. Dalawang bagay lamang di umano ang gagawin kay Senator Bato. Ang i-surrender ito sa ICC o i-extradite dito sa ating local court na ayon sa mga mambabatas ay imposibleng ma-extradite si Bato sa local court dahil ang kaso nito ay sa International Humanitarian Law, ang crime against humanity at walang jurisdiction ang ICC sa local court sa Pilipinas. O ito mga kabunyog, mainit na balita. Nag-post si Harry Roque, ang post niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag ka pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ngayon lang po yan. Kapupost lang yan. Ilang na minuto pa lang ni Harry Roque sa kanyang Facebook. Kaya ito, kinumpirma na ni Harry Roque. Siyempre, nandun sa Europe si Roque, siyempre, nandun siya sa Netherlands pa sa ngayon. So, kumbaga, nakakakuha talaga siya doon ng mga maiinit na confirmation ng mga balita. Hindi naman magpo-post ng ganyan si Harry Roque, kinumpirma niya, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Kumbaga, yung sinasabi ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, kinumpirma na mismo sa kampo ng mga DDS, ito na. Kinumpirma na ni Bato ay ni Roque. May ibig sabihin yan, may iba yung pinanggalingan na information. Iba yung pinanggalingan ng information ni Ombudsman Boying, ito sa sarili nilang network ito ng mga DDS. Lalo na yung mga DDS doon sa The Hague, sa The Netherlands, sa ICC mismo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Ito? So lalo na nitong hindi nalalabas talaga si Bato. Kaya yan, kumbaga marami nang nagsasabing totoo nga
na may warrant of arrest na. Si Ombudsman Boying, si Harry Roque na ngayon, o yan. Kung hindi naniniwala sila sa kay Ombudsman Boying, ay ito, si Roque, kagrupo nila ito. Ha? Kagrupo nila ito. Siyempre, nandun si Roque sa the Netherlands, ano niya yan, nakarating na sa kanya yan. Nakarating na. So, ano na ito? Confirmation na ito na talagang ano. Kaya si Bato, wala na yan. Hindi na yan lalabas. Hindi na yan magpapakita. Hindi na. Mag-iisang buwan na siyang nagtatago mula ng ano. November 10, November 11, hindi na siya umattend sa session ng Senado. O kaya lang, ang advice sa kanya ni Roque, huwag kang pakidnap. Insist that you have the right to be brought before a Philippine court first. Ay, hindi naman yung gusto ni Bato ang masusunod dyan. Ha? Hindi naman yung gusto ni Bato. Siyempre, ang masusunod dyan, yung gusto ng gobyerno. Ang makakapigil lang talaga dyan kay Bato na huwag siyang arestuhin ay kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema doon sa petition na final nila. Kung halimbawa sabihin na Korte Suprema na unconstitutional, invalid, yung ginawa kay unconstitutional, illegal, yung ginawa kay Duterte, kapag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, mauobliga ng sundin ngayon yan sa kaso ni Bato de la Rosa. Pero kung wala pang pronouncement ang Korte Suprema, wala. Kung ano ang nakikita ng gobyerno na sa tingin nila tama, yun ang susundin. Yun ang susundin. May dalawang options ang gobyerno. Surrender or extradition. Ang problema sa extradition, wala namang treaty ang Pilipinas, extradition treaty sa ICC. At hindi naman state ang ICC. Kaya ang mangyayari dyan, ano na naman yan? Surrender sa Interpol. Ito-turn over sa Interpol. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang malinaw dito, galing na mismo kay Roque, mukhang nalaman na ni Roque doon sa kanyang mga sources ng na-confirm niya na doon sa The Hague, sa the Netherlands, na mayroon na ngang warrant of arrest si Bato. Malinaw yung pagkakapost ni Roque, Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Kumbaga, ina-advisean niya si Bato, magtago ito ng maayos. Pag-usayin ang pagtatago. Kung talagang malocate na siya, si Bato, huwag magpapaano daw. I-insist daw nito, i-insist na dapat dalhin muna siya sa korte. Ayan din yung in-insist ni Duterte noon eh. Yan din yung in-insist ni Duterte noon. Habang nandun si Duterte sa Villamor, nakaupo siya doon, kasama niya si Media Aldia, kasama niya si Atty. Martin Delgra, kasama niya si Hanilet, kasama niya yung anak niyang si Kitty. Ini-insist din ni Duterte kay General Torre na dalhin muna siya sa court. Dalhin muna siya sa court at yung court ang magde-decide kung i-extradite siya papunta ng ICC. Yun ang ini-insist nila eh. Kaya lang, ang sinasabi ni General Torre doon, ang basis ng pag-arrest sa kanya ay Section 17 ng Republic Act 9851. Yung Republic Act 9851, ang nakalagay doon sa Section 17, pipiliin ng gobyerno kung anong gagawin, surrender or extradition. Ay, ang pinili ng gobyerno, surrender eh. Ibig sabihin, isusurrender siya. Hindi nadadaan sa korte yun. Yan yung ano. Kaya, si James Jacob, nakaabot din daw siya sa live sa atin. Actually, si Harry Roque din, may problema rin. Kasi hanggang na rin lang siya December 10 doon sa the Netherlands. Yun ang deadline sa kanya na binigay. Kaya ang ginawa ngayon ni Harry Roque, sumulat sa Interpol. Sumulat sa Interpol si Harry Roque para hilingin sa Interpol na huwag pagbibigyan yung request ng Pilipinas ng red notice. Kaya itong si Roque, nag-a-advise kay Bato, siya rin mismo, may problema rin. Ano yan? Si Roque, nag-a-advise kay Bato kung anong gagawin, siya rin mismo, may problema rin. Sikasuhin mo na lang muna, Roque, yung problema mo, wag mo nang advisean si Bato.
Ha? Ikaw na ano, ayusin mo kasi may problema ka rin. Pero sumulat na si Roque sa International Police Organization. Nire-request niya sa International Police Organization na huwag pagbigyan, huwag i-grant yung request ng Pilipinas na ilagay siya sa red notice. Ang sabi niya, sa sulat niya sa Interpol, sabi ni Roque, ano daw kasi siya, asylum seeker. Bilang asylum seeker, mayroon daw siyang mga rights under sa Dutch at saka sa European laws. Kaya hindi daw siya dapat isurrender. Kaya sinulatan niya ang Jelly is, shout out sa iyo. Lagi daw sa ating nanonood sa Laguna. Kaya itong si Roque, may problema rin siya kasi may warrant of arrest sa kanya at saka nag-request na ang Pilipinas ng red notice sa Interpol. Kaya may problema siya. Kaya wag mo nang wag ka na Roking mag-a-advise kay Bato. Kasi kasuhin mo muna ang sarili mo, may problema ka rin. Kagabi kasi nag-post si Harry Roque na kumpirmado niya na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Ang advice niya kay Bato, wag daw itong kidnap, ang term nila kidnap. Wag daw gagawin na mangyari yung nangyari kay Tatay Digong nila na inaresto tapos nadala na kaagad sa ICC sa Dahig. Wag daw papayag si Bato de la Rosa. Ngayong araw, mayroon na namang bagong post si Harry Roque. At mas matindi yung post niya ngayon. Kinumpirma niya na naman na talaga nang mayroon nang arrest warrant at natanggap na ito ng DOJ, di umano at saka ng DILG. Yan ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. Yan. Ibig sabihin, ayon kay Roque, natanggap na kahapon, December 7 ng DOJ at ng DILG, yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. Ayon yan kay Roque ngayon, ito namang si Roque, takot na nga si Bato. Takot na nga si Bato, tinatakot pa niya. Nakakatawa itong si Roque. Si Bato, takot na. Nung wala pa ngang galing pa nga lang kay Boying Rimulya yung paglabas niyan. 'Di ba nung nilabas siya ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying? Natakot na kaagad si Bato, nagtago na. Wala pang confirmation 'yon kung kani-kanino. Natakot na 'yon, nagtago na. Hindi na nagpakita sa mag-iisang buwan na. O nga pala, mag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Kasi ang unang session ng Senado matapos yung kanilang break nung undas ay November 11. November 11. Ngayon, anong na ngayon? Anong pitsa na? Magno-November 11, magdi-December 11 na. Ibig sabihin, nag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Nagtago si Bato kaagad nung sinabi ni Boying Rimulya na mayroon na siyang information na linabas na ang arrest warrant ni Bato. Wala na. Hindi nagpatumpik-tumpik si Bato. Hindi na nakita. Hanggang ngayon, hindi tumatawag sa Senado, kahit kanino, kahit sa Senate President kay Soto, kahit kay Minority Floor Leader Cayetano, wala. Ngayon, dun pa lang natakot na si Bato, lalo na itong sinasabi na mismo ni Harry Roque na kumpirmado niya na mayroon nang arrest warrant. Kumpirmado niya rin, natanggap na raw. Kahapon lang, officially received na ng DOJ at DILG ang kopya ng arrest warrant. Ito. Kahit si Attorney Israel Tutorion, nung una parang ayaw niya pang maniwala Sabi niya nga, Marites. Kaya lang, sabi ni Attorney Israel Tutorion, mukhang seryoso na to kasi sabi niya, ang dami ng kaibigan niya, kakilala niya, ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Kino-confirm. Ang wala na lang talagang confirmation ay ang mismo, ang ICC, ang Interpol, walang confirmation. At ang DILG at DOJ, wala ring confirmation. Pero doon sa mga
sources daw, sabi ni katulad niyan kay Harry Roque, sa kaibigan ni Harry Roque, kumpirmado ng mayroon na nga. O, ngayon, ha? Ano na ito? Kumbaga, lalo na nitong matatakot si Bato. Lalo nang matatakot si Bato. Ano na ito? Matataranta na sila dito. Matataranta na kasi hindi naman ito simple. Kahit si Bongo, apektado din yan kasi iniisip din ni Bongo, baka mayroon din sa akin. Baka sinisentro lang yung kay Bato kay Bongo pero kay Bato pero sa kanya mayroon din. Kaya nung isang araw si Bongo hindi rin mahagilap eh. At yung apat na mga pinangalanan din ni Trillanes, sigurado nagtatago na rin yung mga yon. Sila Karamat, sila Mata, Leonardo at saka si Albayalde. Pero may nag-message sa akin, kaibigan ko, kabunyog natin, Attorney, wala na sa Pampanga si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nasa Canada siya. Yan mga kabunyog, mga kababayan, mukhang nagpasiguro na rin si Albayalde lumabas na ng bansa. Anyway, kaya lang ang Canada, ano ba ang Canada? Member ba yan ng ICC? Kasi kung member ng ICC ang Canada, tapos kung totoo yung balita na yan, di maaaresto rin siya doon. Anyway, wala na. Magugulo na ang buhay ng mga ito. Nila Bato, nila Albayalde, nila Mata, nila Karamat, nila Leonardo, magugulo na yan. Kasi seryoso naman yung arrest warrant na yan ng ICC. Nakita naman yan kay Duterte. Kung si Duterte nga, dati pang presidente, hindi nakaligtas, di lalo naman sila. Lalo naman sila. Hindi sila sasantuhin ng anong to. At ang gobyerno, hindi naman nagbabago ng stand pa eh. Sabi ni SILG Junvic Remulla, once na lumabas talaga, matanggap nila ang arrest warrant at makumpirma, mabalidate ito sa Interpol, aarestuhin na nila. Kaya itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito ng pagtago. Hindi na yan lalabas. Ang challenge ngayon sa Senado, ang challenge ngayon sa liderato ni Senate President Soto, pag hindi na lumabas si Bato ng mga ilang buwan, tulad ngayon, magwa 1 month na sa December 10, halimbawang nalampasan pa ang Pasko, nagtatago pa rin. Hahayaan lang ba nilang ganyan si Bato? Yan yung challenge diyan kay Senate President Soto. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan, parang absence without leave. Hindi man lang nagpaalam. Tapos hahayaan lang. Hindi pwede. Kailangang madesisyonan din si Bato. For that, Mr. President. But let me also put into the records of this chamber that a lot of SUCs also naapektuhan po, Mr. President, with the decrease of our latest committee report on the budget of SUCs. Namely, Mr. President, Amang Rodriguez, Philippine Normal University. For example, in Region 1 in Ilocos, a decrease of 198 million. It's 918 million. In So, Ilocos. Mr. President, if we look at the GAB, it's still a 7 billion increase from the GAB, Mr. President. And the recommendations, galing ho siya sa PASUK. And yung PASUK po, tinulungan din ho tayo to rationalize kasi may mga schools sa maliliit. So yung request ho nila dapat corresponding to their size. So yung mga schools sa mga malalaki dapat corresponding din to their size or to the enrollment size. So lahat ho yan ay nag-collaborate ho kami with PASUK para ho malaman ho natin yung size ng schools kasi sila ho may data nun. So that's why iba-iba po yung amounts. But from the GAB, ang increase ho natin is about 7 billion pesos, Mr. President. Yes, thank you, Mr. President. And
let me put into the records, Mr. President, that I agree na tumaas po from the GAB. Ang naging basihan lang po nung ating sinasabi ay from the committee report which was discussed during the period of interpellations and debate here on the floor. Yun lang po yung binabanggit natin. Correct. Hindi po natin sinasabi na nabawasan from GAB, and yun din po yung binabanggit natin kanina when we talk about the decrease in the budget for Philippine Children's Hospital, Lung Center, Heart Center. Ang binabanggit lang po natin ay I understand, Mr. President. from the deliberations, Mr. President, I the last understand. time we talked about the budget of these SUCs. Let me go to TESDA, Mr. President. I'm looking at the budget of the Department of Labor and Employment under DOLE, Mr. President. Nandun po yung TESDA. At from the committee report that we discussed also, Mr. President, during the period of interpellations and debate where this representation actively participated, after that, Mr. President, this representation introduced a lot of amendments. May we know, because if you look at the summary, Mr. President, we only see 23,973,000,000, which is way lower, Mr. President, than the committee report that was presented during our interpellations and debate, Mr. President. Again, considering that this representation introduced a lot of amendments for TESDA, Mr. President. May we know saan po, ano po yung nabawas and what happened to our intervention in increasing the budget, specifically for scholarship programs and programs that would develop artificial intelligence and robotics, Mr. President? Including the assessors, the minority leaders Yes, also Mr. President. interested about the assessors, Mr. President. Well, Mr. President, we added 1.8 billion from the GAP, Mr. President. And I understand the question, Mr. President, but during the plenary debates, we also looked at utilization, like what Senator Pia mentioned. And historically, the utilization of that program is not it's only at 66%, Mr. President. So we just rationalized the amount, but it still increased, Mr. President, close to about 2 billion. I will not and will never go against the principle of looking at the utilization rate and how the agencies are performing and utilizing the budget that we are giving them, Mr. President. I just want to put on record yung committee report po when we discuss and debate on the budget of TESDA is 25,362,531,000. And now it has it was decreased to 23,973,531,000, Mr. President. My concern is, Mr. President, is that when we debate on the floor and at the same time when the period of amendments were tackled, Mr. President, this representation introduced a lot of amendments. Specifically, Mr. President, I wanted to go one by one sana, Mr. President, because what we are looking at in the committee report right now that we are discussing is just the total amount of TESDA budget. We don't have the per program, or at least the scholarship programs and those items that this representation raised, including but not limited to the additional assessors, the AI programs, etc. Thank you. Thank you, Mr. President. But Mr. President, the request of PSAC, pati yung request po ng agency, nakapasok naman ho dyan. So we just rationalize it because we also saw during the plenary debates na utilization ho nila is only 66% in 2024. In fact, in 2025 is only 23%, Mr. President. So even though we put amounts,
there's a risk na hindi ho nila magagamit. But still, pasok pa rin to ho sa request Yeah. ng PSAC, request po ng ibang mga ng agency, Mr. President. Perhaps, Mr. President, para hindi ho tayo tumagal, may we know how much is the budget now for the special training for employment program, for instance, Mr. President? The training for work scholarship program. Because these are items, Mr. President, that we raised during the interpellations and the period of amendment. Yeah, So let me get the exact we just number, wanted to Mr. find out, Mr. President, if the amendments that we introduced were carried, Mr. President. You have to give me zero data. Yes, that's correct. Yung sa report na. About 1.6 billion, Mr. President. That is for the special training. Yes, Mr. President. 1.6 billion. May we know if it increased or it's the same from? No, we're talking about the committee report that we discussed during the interpellations and debate, Mr. President. That's my basis now, because we're looking at the new committee report, di ba, Mr. Yeah. President? From So if we can use it as a basis, Mr. President, yung interpellations and debates natin on the floor, because from that, that's the main reason that this representation introduced an amendment, Mr. President. From the NEP level, tumaas po siya by 50 million, Mr. President. Yes, from the NEP level, but from the committee report during the debates, Mr. President, on the floor, nadagdagan po ba? Because remember, again, Mr. President, let me emphasize, that's the main reason that this representation proposed an amendment. Plus 50 million, Mr. President, from the So, committee reports. Tumaas po From siya. so meaning to say, Mr. President, the amendment that this representation introduced was carried. Yes, Mr. So that's President. that's all I wanted Correct, to. Mr. President. Thank you. I just want to make sure the numbers kasi maraming programs. Alam niyo naman, Thank you. and TESDA has Thank you, numerous Mr. programs. President, because that's Just wanna make sure, the Mr. beauty of asking these questions, because right now what we have is a lump sum talking about the entire budget of the Technical Education Skills Development Authority. We tackled a lot of issues here, not only the community-based training program, we also tackled, Mr. President, the plight of and the shortage of our assessors, not only attending to our students in the K-12 program, but also for the entire technical vocational education and training sector. So may we know, Mr. President, also, perhaps the question that I would raise na lang, Mr. President, if the new committee report adopted also our suggestion, our proposal in increasing the budget, increase our assessors, Mr. President? Well, Mr. President, that is the NEP recommendation, Mr. President. And so we continue to adopt the NEP recommendation, Mr. President. Despite, Mr. President, during the let me just I respect the decision of the chair, but let me also put into the records that during the interpellations, the chair and the secretary of TESDA actually agreed that we need to expand the number of accredited assessors. Let me just put that into the records. Mr. President, what about the scholarship program for incumbent child development workers, Mr. President? Which the chair also agreed that we need to adjust, Mr. President. May we know if it was adjusted from the... Yes, Mr. President, for in the GAB, it's zero. Actually, in the NEP, it's zero. We added 226 million, Mr. President. I'm sorry, how much? 226 million, Mr. President. So it did not change again, Mr. President. In the NEP, it's Yeah, zero. again, allocation. my basis, In Your GAB, it's Honor, zero. and if the LBRMO staff would listen to this representation, my basis is the committee report that we discussed during the
the Yes, I interpellations and debate. So please don't feed our chairman data coming from the NEP, because I'm already talking about the committee report that we discussed during the period of interpellations, and the reason why this representation proposed an amendment. And Yes, we Mr. just wanted President. to find out kung pasok po o hindi. So hindi po kasama, Mr. President. Last but not the least, Mr. President, is our proposal to put in scholarship program for AI upskilling. Kasama pa rin po ba ito? Because in the committee report that we discussed, zero po yun, and we propose to increase the budget. Yes, it's included, Mr. President. It's part of the 1.8 billion that was added, Mr. President. So it was carried, Mr. Yes, President? Mr. President. Thank you. Thank you very much, Mr. That President. one I'm sure because I Yeah. remember reading it, Mr. Yeah. President. Last but not the least, Mr. President, what about the provisions that we introduced, Mr. President? Is the chairman amenable to that? Carving the budget, for example, for the Tulong Trabaho Fund for our AI and for our TVET. Actually, Mr. President, we conferred with TESDA. Yung buong amount na yun is for EBET, Mr. President. So we added a special provision na yung amount na allocated gagamitin din po sa EBET. We carried it but we modified it a bit, Mr. President. So meaning to say it was carried, Yes, Mr. Mr. President. But Correct. I think it's very important, Mr. President, just to put on record and for the sake of those who are listening and watching us live, Mr. President, yung enterprise